Nakalimot na raw itong si Eric dahil nagawa niyang iwanan ang jowa niyang si Mira. Yan ay kahit wala pa namang isang taon si Eric bilang OFW sa Taiwan. Mas pinili niya pa raw yung bago niyang nakilala sa TikTok. Ang akala ni Mira sa pag-alis ni Eric ay unti-unti na raw matutupad ang mga pangarap nila. Pero sa huli, mas namayani pa rin daw ang pagiging makakalimutin at pangangati ni Eric. Yan po mismo ang sinabi ng ating makakausap mula sa Parañaque. 23 years old, si Mira. Hello Mira, magandang tanghali sa'yo. Hello po, good afternoon. Mira, gaano na kayo katagal na magjowa nitong si Eric? From senior high, 6 years and 5 months. Naku, matagal-tagal yan ha, hindi biro yan. At sa loob ng 6 years and 5 months na relationship nyong yun, maayos naman siya. Kumusta siya as a boyfriend? Yan muna pag-usapan natin. Sobrang green flag niya for me. You know, parang husband na nga ang material niya. Yun yung tingin ko nung una sa kanya po. Ano yung mga magagandang memories na naalala mo kasama itong si Eric? Yung sa sports po kami kasi nagkakilala. Parehas kaming athletic. Oh. So, yun, Anong sport ang nilalaro ni Eric? Runner po siya. Okay, tapos ikaw naman? Ako po ay more on throwing and jumping naman. Oh, talagang mga ano kayo, no? Sports-minded. Oo. Yes. At kailan Then, umalis itong si Eric papunta sa bansang Taiwan? September 1, 2024. Wala pang ang isang taon. O pagkatapos, sige, tuloy mo na nga ang kwento, Mira. Ayun. Sobrang sarap niya mag-alaga as a boyfriend na never mo pagdududahan yung way niya na yun. Kasi kaya niya naman ibigay lahat po eh. Kaya man attention, effort, legal kami both sides. Kaya never duda. Tapos, nagkaroon ba doon sa 6 years and 5 months na nasa loob kayo ng relationship ng problema ng third party? Nagkaroon ba siya ng history na ganun sa'yo? Actually, wala po eh. Wala po akong nalaman nung buong 6 years na yun ng 5 months. Oh. Pero recently, ang dami rin po palang umamin. Ang dami. Meaning? Meaning po, nung going to 5 years pa lang kami, yung mga nagtatanong babae, ngayon lang din, na nasa Pinas pa lang daw siya, niloloko niya na ako. Kasi yung unang work niya po is for agency. Hawak na yung mga employee. May isang babae na chinat daw ni Eric na to meet, and then pumunta sa bahay nila, manood ng car show, and then sa second job niya, sa Pogo, doon daw siya mas lalong naging maloko. Kasi naging single siya doon, marami siyang niligawan, na ngayon ko lang po nalaman lahat. May binanggit ka na naging single, not necessarily naghiwalay kayo, no? Single ang pakilala niya. Tama? Yes po. Pero never po kami nag-break eh. Sa buong 6 na taon, wala po kaming break up. Ayan. Pero hanggang neto na, ito na, puntahan na natin, Mira, yung sinasabi mo na hindi na siya nakatiis. Ang term mo nga na ginamit is nangati. Itong si Eric, nung siya ay lumayo na, papunta sa Taiwan. Sige nga, kwento mo, paano mo nalaman yan? May 28, nag-chat babae, asking kung kami pa ba. And then, yung mga proof, pictures and videos nila, sinend niya sa akin, kung paano i-treat ng babae at lalaki, ayun po. And then, ayun nga, dahil dun sa post, maraming nag-approach kung ano ba talaga sila on sa Taiwan.
At ito, nakapost to sa social media nila o hindi? Sa kanilang dalawa lang, parang private message. Wala po ako nakita sa social media ni Eric. So, private message po ito. So meaning, Mira, alam din ng babae na merong iniwang karelasyon itong si Eric dito sa Pilipinas? Sa story po ng babae ay hindi daw. Pero it's been 5 months. Kapag babae ka at may nanliligaw sa'yo, may instinct kang dapat mag-imbestiga ka. Pero ayun, mukhang alam niya na may tree siya sa buhay niya. Kasi hindi niya po malalaman yung pangalan ko at account ko. Hindi niya alam kung sino ako. Yan. At ito ay nangyari, Mira, last week lang. Yung pag-message sa'yo nitong babae. Kasi sabi mo May 28. Yes po. Napaka-recent lang nito. So, kumusta naman yung naging pagsagot mo sa kanya? Nagalit ka ba agad-agad? O hindi? Nakipagkwentuhan ka dahil sa, eto, hindi ko naman hinihingi na ang buong katotohanan, pero meron nang bumabagsak sa harapan ko. Hindi ako nagalit po eh. I'm asking about the relationship nila. Parang walang galit kasi mataas yung respect ko dun sa babae na umamin siya sa akin. Kaya hindi ako nakaramdam ng galit dun sa babae kasi siya yung way. Check naman ko yung lahat. At habang nagtutuloy-tuloy nga yung inyong pag-uusap last May 28, ano ang sabi nitong babae? Ano bang plano niya? Itutuloy niya lang ang relationship niya o hindi? It's just good to know na meron palang girlfriend na matagal na for 5 years, 6 years and 5 months itong nagpakilalang boyfriend ko ngayon dito. At nako, gusto ko lang malaman mo, babae, na may namamangka sa pagitan ng dalawang ilog. Opo. Hindi ko po alam kung itutuloy ng babae ang relasyon nila. Sa pag-usap namin, gumawa pa nga po ng GC yung babae. Kaming tatlo. Doon nila ng babae lahat ng picture nila, ng conversation nila. At the end, that GC, sabi niya na, I'm out of this mess. Na hindi niya na daw kakausapin ng lalaki. Pero marami na po kasi akong contact sa Taiwan na sila pa din. Sila pa rin, nagkikita pa rin. So, ibig sabihin meron ding intensyon na, eto na, kami na, umalis ka na dyan. So, may ganung parang statement din itong si babae. Hindi niya po sinabi. May mga nakapagsabi lang po sa akin. They approached me, sinat nila ako na, ate girl, para namang hindi nagsisisi yung dalawa. Na nakasakit sila ng tao na nasaktan ka kasi sila pa din hanggang ngayon. Okay. Alam mo, Mira, huminga ka muna at meron muna tayong kakausapin para hingin naman ang kanyang reaksyon dito sa kwento na ibinabahagi mo nga sa amin dito ngayon sa H2H. Mula kay Arwin ng San Pedro, Laguna. Arwin, magandang tanghali sa'yo. Mula kay Arwin ng San Pedro, Laguna. Narinig ko yung boses ko. Pakipatay mo na yung radyo para hindi tayo nag-feedback, Arwin. Hoy. Oo. Arwin? Po. Oo. Andyan na ba nanay mo? Ay, kumakasagot parang ano lang Andyan si nanay? May kukunin ako eh. Okay. Arwin? Yes po. Ano mang magiging reaksyon mo dito sa kinikwento sa atin ni Mira? Tukol po sa BF niya. Iwan na, panghinayangan pa. Well, siguro po, mas maganda po, magbubuo na lang din po siya para, kasi parang sinasaktan niya lang yung sarili niya kung paasa pa siya na pwede pa pag-isa. Total, niloko naman siya, di ba? Maghanap-galak din po siya na. Harap-harapan na no? Balo na naman po yung atensyon niya sa taong mas deserve ng pagmamahal niya. Huwag nang patagalin, Arwin. Yun ang sinasabi mo.
Tama, Kuya Poy. Yun. O sige, maraming salamat, Arwin. Thank you, Kuya Poy. Ayan. Alam nyo, nasa biyahe raw po pala kasi itong si Arwin. Ayan, kaya hindi na natin masyadong inabala. Ayan, dahil biglang may pasahero na. Ayan, nagulat na lang siya biglang, uy, may pasahero na pala ako. Andun na nakasakay na yung white lady. Aga naman. Ayan, pero Mira, yun yung reaksyon ng isa sa mga nakikinig sa atin. Huwag mo nang patagalin. Kahit ako naman, pinakikinggan natin, sabi mo nga, ito, nung May 28, merong kumontak sa'yo, babae na nagpakilala, na girlfriend sa Taiwan, nitong jowa mo. Pero even before that, ay meron ng mga nag-chat din sa'yo o nagkwento sa'yo na nakarelasyon pala nila itong boyfriend mong si Eric nung kahit nandito pa sa Pilipinas. So, sa ngayon, ano na ba ang naglalaro sa isipan mo na gagawin mo? Ganon din yung tanong ko, panghihinayangan mo pa ba? But of course, iiyakan, matagal-tagal yan ang relationship ninyo, no? Pero do you plan to keep him? Ipaglalaban mo pa ba itong taong ito? No na. I'm done with him. Hindi na siya babalik. Hindi na. Okay. Alam mo, meron pang isang reaksyon dito mula sa ibang bansa. Sabi ni Gail Enriquez, for sure, inutusan ni Guy si babae para ikaw na talaga ang bumitaw, Mira. Hayaan mo na sila, mas bagay sila, parehong makakati. Ayan. Hindi mo ba nakikita yung ganong anggulo nga na baka nga talagang itong boyfriend mo, inutusan niya na mag-message na para hiwalayan mo na. Wala ka ba naramdaman nitong mga nakaraang buwan na paalis na itong si Eric o bumibitiw na sa relationship ninyo? Meron po. January pa lang may kutob na ako. Tinatanong ko siya, Love, baka na ba dun sa Taiwan? Kasi kung meron na, sabihin mo na kasi hindi naman natin kailangan umabot sa cheating. Palayaan kita kung meron ka ng overtime. Diba? Yun po yung tinatanong ko sa kanya mula January. Pero he keep denying everything. Nasabi niya na, ba't ako maghahanap dito? Gas lang yung babae dito. Kaya I believe him. I ignore all the red flags kasi it's coming. May plano na magpakasal pag-uwi niya. So kaya akala ko nahihirapan lang siya dun sa Taiwan. Kaya inanawa ko po. Nahihirapan naman talaga siya, Mira, na magtago ng bago niyang karelasyon. Yun ang napatunayan natin. Kasi nga, alam mo na meron pala siyang itinatago talaga na girlfriend doon. At syempre, Mira, alam ko ang dami mong gustong sabihin mula dyan sa puso mo para dun sa babae na nag-message sa'yo at para dun sa boyfriend mo. Unahin na natin, meron ka ba mensahe para doon sa babae na girlfriend na ngayon nitong si Eric? Meron na ba kayong formal na pag-uusap ni Eric na tapos na, ayoko na? May ganun ba? Wala pa? Wala na po. Pero kinatop ko na rin po talaga siya. Wala na. Sige. Ito naman ang pagkakataon mo para sa mga gusto mo ngang sabihin mula sa puso mo. Sabihin mo na ng heart to heart. Unahin na natin yung para doon sa babae. Go ahead, Mira. Hi, girl. Sana kayo na talaga. Kasi sayang naman yung sinayang yung 6 years na relationship namin kung hindi kayo talaga magkakatuluyan. Mabait naman niyang si Eric. Kaso ayun nga, manloloko. Sana hindi niya gawin at sa'yo ginawa niya sa akin. Kasi girl, sobrang sakit maloko. Wala ka namang ibang ginawa, hindi magmahal. Ikaw na ang bahala sa kanya. At sana hindi mo siya iwan. Ang mensahe mo naman para kay Eric? At sa'yo, Eric, hi love. Thank you sa 6 years. Dami kong natutunan sa 6 na taon. At sobrang nasaktan ako sa ginawa ko. Sabi mo sa akin, hindi mo focus, sasaktan ng ganun, pero grabe yung trauma ang binigay mo. At sana tama yung decision mo na pinili mo siya. Kasi wala ka nang babatkan dito sa Pinas. At sana, mahalin ka rin ang babaeng yan. Higit pa sa pagmamahal na binigay ko sa'yo. Ngayon malaya ka na. At
Sana tama ang decision mo. Mira, sa ganitong pagkakataon, kailangan mong umiyak. Okay lang yan. Meron ka naman nakakasama, nakakausap dito sa pinagdaraanan mo ngayon, Mira? Yes po. Meron. Marami full support No. John. Sa mga kaibigan, mga kamag-anakan, ayan, sila ang mas mahalaga dito sa pinagdaraanan mo. Of course, sabi mo nga kanina, no, wala naman akong ibang ginawa, kundi ang mahalin ang karelasyon ko. Pero sa likod nito, ay pinagpalit ako ng ganun lang kabilis. Mira, maraming salamat dahil magsisilbing leksyon ang kwentong ibinahagi mo dito sa ating programang Heart to Heart para sa iba pa na merong karelasyon at yung mga tao na hindi pala talaga pang LDR, hindi pang long distance relationship ang kanilang mga puso because there really is such a thing. Mira, maraming salamat sa iyo.